Magandang araw po sir, ma'am. Ako nga po pala si Manolo Marsan na taga Candelaria, Quezon at isa po akong dating OFW sa Singapore bilang isang senior software developer. At ngayon po ay gustong pumasok sa realty business. Bakit po sa realty? Actually po napakahaba pong kwento pero ikukwento ko na rin po. Si Mrs. po kasi ay mahilig sumali sa mga networking at ang una po niyang sinalihan na ay AIM Global. Naririnig ko naman na po pero talagang hindi pa po ako open dati sa sales o networking hanggang sa pumasok sa USANA at naimbita nga po niya ako sa isang gathering. At doon naman po nakita ko naman po na maganda po pala at doon po na-open ang aking pag-iisip na napakaganda po ang sales. Naging director po kami sa USANA, which is supplements po ang binibenta namin. At nagkaka-commission sa mga products at lalo na kapag may napa-join kami. Ang isa sa dahilan namin kung bakit umayaw na po kami sa USANA ay yung may mga napapasok po kaming tao na sabihin na po natin ay napakamahal ng membership fee o pagbili ng products na naiengganyo naman po namin na sumali ang mga member. Pero nga po dahil nga po sa napakamahal, napapansin po namin na wala silang nakukuhang tao o wala po silang nabebenta. Kadalasan ay inutang pa po nila ang kanilang mga pambili ng products. Kaya imbis na makatulong sa kanila ay nahihirapan pa po lalo sila. Parang napahirapan pa po namin lalo sila. Kaya tumigil po kami sa USANA. At ang next naman po na sinalayan namin ay itong International Marketing Group, which is napakaganda naman po. Nagtuturo pa kami ng sa mga member financially, tulad ng mag-ipon po tayo, mag-invest sa stock market, mag-invest sa MP2, life insurance, health insurance, which is kung minsan po ngayon ay tinuturo din namin sa aming mga anak. Kaya sabi ko nga po, okay naman po ang IMG pero naging problema lang din po ay itong mga pagbabayad po ng mga itong pagpo-posting po ng mga bayad sa insurance. Napakalaking kumpanya pero parati pong delay ang pagpo-post ng mga payments, kaya ang dami pong nagreklamo, which is sayang. Napakaganda po sana pero yun po ang pangalawa kong networking na pinasukan na hanggang ngayon po member pa naman po kasi senior marketing director pa rin po kami doon dahil may mga nagbabayad pa din naman po ng mga insurances nila na pumapasok po sa aming commission. Ang next po ay pag-uwi po namin dito sa Pilipinas ay pinasukan ko po itong dahil sanay po nga po kami sa mga insurances ay pumasok po ako sa Sun Life bilang agent. Sun Life, tapos sabi ko parang hindi po affordable ng pangmasa ang Sun Life, kaya pinasok ko po ang AXA at hanggang sa pumasok po ako sa PhilAm, which is napakamura naman po dahil nagamit na nga po ng aking pamangkin 3,147 per year. Share ko lang po ay per year po yun, hindi po per month. 3,147 per year na health insurance from PhilAm. Nakakatulong na po tayo sa ating mga kamag-anak at para makakuha po sila ng health insurance kung sakali po sila ay magkasakit o mga-hospital. At sabi ko naman, ang naisip ko nga po ay hindi pa rin nga po sila open ng mga Pilipino sa mga ganitong health insurance, life insurance. Kaya nag-search po ako sa internet kung ano po ang magandang pasukin na sales, hanggang sa nakita ko nga po itong naririnig ko naman na po ang realty. Kaya sinearch ko po sa internet. Kung ano po ang broker ang magandang pasukin. At sa pag-search ko po, ang isa po sa mga nakita ko ay ang RRCT. Bakit naman po RRCT ang pili ko na subukan mag-apply? Maraming salamat po kay Sir Ralph. Binigyan po niya ako ng opportunity maging trainee po dito sa RRCT. Bakit po RRCT? Dahil unang-una po ay sa prinsipyo po ni Sir Ralph, yung pag-share niya po sa kanyang mga tao at lalo na po sa pagtuturo niya online.
Tapos ay yung pangalawa po ay yung pagpili niya ng mga developers na ibebenta natin na stop payment po after ng equity. Dapat hindi po continuous payment. Kaya nakita ko po ang ganda po ng pamamalakad ni Sir Ralph, kaya sabi ko baka sana makapasok po ako sa RRCT. Bakit naman po maganda mag-invest sa Bulacan? Unang-una, ang Bulacan po ay napakalapit sa Manila, which is sabihin na po natin kung walang traffic at pag umuwi ka ng gabi 30 sabihin natin 1 hour drive, o kung magbabas ka naman po, wala naman pong problema sa mode of transportation dahil meron po diyang jeep, meron po diyang bus. Ang kagandahan po niyan, ongoing construction po ang tinatawag nating NSCR o National North-South Commuter Railway, o tinatawag po na Clark-Calamba Railway Station. Undergoing po ang phase 1 from Caloocan to Malolos, sa Malolos to Clark, at susunod po dyan ang Clark to San Fernando Lawag, hanggang sa Calamba, Laguna nga po. Kaya kung mode of transportation po ang pagsusukatan natin, nasa gitna po tayo, sa gitna po ang Bulacan, from north at south, kaya napakaganda po ng ating sabihin na natin, kapag mag-open po ang NSCR ay napakaganda po ng location natin. Ang pangatlo po, ang pinagmamalaki po nating ongoing construction din po ng Bulacan Airport na ginagawa po ng San Miguel Corporation, at ang target completion date po niyan ay 2028. Ibig pong sabihin, booming po talaga ang Bulacan, at at the moment pong matapos itong mga construction na ito ay affected po lahat sa magiging progress. Dadami po ang tao, dadami po ang business, construction establishments, at ang ibig pong sabihin niyan ay mangangailangan po ng tao. Ibig sabihin, ang tao naman po may maghahanap ng mga titirahan. Kaya dyan po pumapasok ang ating real estate. Kung pagbabasehan po natin ang law of supply and demand, ang ibig pong sabihin niyan, pagdami po ng tao, marami pangangailangan. Kapag kukunti ang supply ng housing, ay tataas po ang presyo natin. At ang isa pa po, ang pang-apat ay ongoing construction din po pala ang ating Northwind Global City. Yun po ay parang BGC na nasa Makati po. Kaya napakarami pong ongoing constructions dito sa Bulacan na sabihin na natin open po lahat yan for investors na magbibigay po ng napakaraming job opportunities, hindi lang po sa mga Bulakenyo, kung hindi sa mga karatig bayan po natin. Kaya ang panglima po, ang ating napiling mga developers, napakaganda po. Ang unang-una po dyan ay ang APEC, na pinagmamalaki po natin na nasa top developer po yan ng Pag-ibig. May mga malalaking projects po yan sa Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, Bulacan, Quezon Province po, at sa Pampanga. Kaya bakit po Bulacan ang tamang location po kung saan mag-invest? Dahil na booming po ngayon ang Bulacan, at siguro ito po ang tamang oras ng pagbili ng property, dahil nga po ay pagdating ng araw, at kung sakali man na at kapag natapos na po lahat ng mga ongoing constructions po yan, ang taas na po ng presyo ng property sa Bulacan. Kaya para sa akin po, ito po ang tamang oras para bumili ng property po sa Bulacan. Yun lamang po muna aking masishare, mga sir at ma'am, at maraming salamat.